Magandang mga ulit mga kapatid. Kahit ginagawa sa ating mensahe po sa ating po nagtatakay. Kaugnay yung lumang pera na ito sa ating mensahe. Ito po isang lumang pera ng mga Romano. Dito po yung nakalagay ko yung Judean Day Farm. Ito pong alaman na ito, matagal na extinct. Sa ilang libong taon, wala na yan, extinct na yan. Pero nakakita po sila ng buto ng day farm na ito doon sa isang lugar sa Israel. At ito ay kanilang itinanim. Pero ito po ay 2,000 years old. Yung binhi ng Judean day farm na yun ay 2,000 years old na siya. Nung nakita nila yung binhi, tinanim nila. Pero kahit na siya 2,000 years old, tumubo pa rin yung day farm na yun. Ito basahin pa natin. Roman period day farm seed, a 2,000-year-old Judean day farm seed discovered during archaeological excavation in the early 60s was successfully germinated into a date plant popularly known as Methuselah. Si Methuselah po, pinakamatandang tao na buhay sa mundo. Mababasa sa Genesis. Pero ito po ay tinanim nila. So, hindi tumubo. Kaya ito po ay 2,000-year-old na binhi ng Judean date farm. Nung itinanim nila, sila germinate, tumubo. So, 2,000 taon na yun na edad, na binhi. Pero tumubo pa rin, nandito po eh. Ito po yung day farm na yun. Ngayon, meron pa ang iba, mga kapatid. So, kung titignan ninyo, hindi importante kung sino nagtanim, di ba? Kahit sino ba nagtanim ito? Hindi rin mahalaga kung sino nagtubig ito. Anong dahilan sa tumubo siya? Dahil sa ibigay ng buhay. Tumubo kahit 2,000 years old na yung ibigay na yun. Pangalawa, makikita natin, ilan po experiment ng isang tao ng pangalan po yung William Gill. Nag-experiment po siya, nung ginawa niya. Nagtago siya ng mga binhi. Ginawa niya mga binhi. Kaya ng mga, sabi dito, a mixture of sand and seeds. With each bottle containing 50 seeds from 21 species of plant. So, dalawang sa uri ng mga halaman. Then the bottles were buried in their necks pointing down to extract water. Mali pumasok yung tubig kasi pag pumasok yung tubig, yung tubig yun. The goal of the experiment was to unearth one of the bottles every 5 years, plant the seeds, and observe the number that would sprout. Later, caretakers extended the experiment by opening a bottle once every decade, and later every 2 decades, extended it ito. Tumubo ba? A bottle was unearthed in 2002 of the 21 plant species sprouted. So ito rin po yung mga halimbawa na mga binig, na mga matandang binig na pero nalipid nila rin, at least may tumubo. In other words, kahit kaya makatanda yung binig, ang hindi natin magtutubo pa rin. Kaya meron sa isa, mas matanda pa na. Ito yung pinakamatandang binhi na tumubo. Ito pa yung itsura niya. Ito po yung natagpuan sa Siberia. Kaya may mga nag-uukay na mga tao, mga archaeologists, na nakikita nila yan. Sabi po dito, so all these plants, they were to be regenerated, has been grown from a 32,000-year-old seed, beating the previous record holder by some 30,000 years. Ito po yung Methuselah. So ano nakita nila? Nagtayo po nag-uukay sa isang lugar dito sa Siberia. Ang pangalan po niya is yung halaman, Ginukulang bigas sa para Silenes, Kelopila, yung po yung halaman. Yung scientific na yung halaman, na ibigay sa Siberia. Ito yung
na very, yung panahon ng malamig, doon sa lugar na ito, sa Molino River. The radiocarbon dating, 22,000 years old. Ito'y dinahin. At ito'y tumubo. So, ang gusto lang, parang kinapaunayan ko ito sa ating pag-aaral. Gusto lang po natin ipakita na kapag ang binhi ng isang halaman ay tumubo, ay pinanin, ito'y tutubo, gano'n ang tandaan ng binhi na yun. Kung titignan po natin sa iglesia, na itinayo ng ating Panginoon. Meron po iglesia itinayo ng Panginoon noong 33 AD. Kung susundin po natin ang dating sa Biblia, ang Panginoon po ay nangaral kung siya 30 years old. At siya ay mula sa kanyang pagsisimulang pangaral, nangaral po siya sa loob ng 3 taon at nasa siya pinatay. So yung iglesia na tinayo niya ay 50 days pagkatapos siyang namutan. At siya na po yung nabili sa langit. Tignan mo sa Mateo chapter 16 verse 18. At sinasabi ka naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo mo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magbabagi laban sa kanya. In other words, kahit siya'y mamamatay, ito po yung Hades, ito po yung lugar ng mga namatay. Mabuti, masama, doon sila pupunta. Although meron po silang magkaiwalay na lugar sa Hades. Sabi ito, kahit ang mamatay na ating Panginoon, kasi mabubuhay na ugali at itatayo niya ang kanyang iglesia. So, ang isang katotohanan po rito, ang nagsasalita rito, ang Panginoon. Meron siyang itatayong iglesia. Meron siya iglesia. Hindi po yung 1914, hindi yun. Mas matanda po ito. Sabi nga po, 33 AD pa rin ang matagal nito. At sabi nga kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at alam mo yung talian sa lupa, ay tatalian sa langit. At alam mo yung talian sa lupa, ay kakalagan sa langit. Dito po sa isang salin. Ito po, itong salin dito, hindi nila pinansin yung perfect tense. Pero dito po sa Mateo chapter 16, verse 18, dito po sa isang version of Biblia, in New American Standard Bible, isi natin po nila yung perfect tense. Sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you find on earth shall have been bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loose in heaven. Sinasabi ng perfect tense. Yung tatalian ni Pedro, yung tatalian ni Pedro, ay tatalian na galing sa langit, hindi galing sa kanya. Sinasabi ng talata. So, simple text, parang sa iyo may kapagalian. So, hindi siya may kapagalian, kundi ang ating Panginoon. Kasi ang tatalian niya ang kanyang iglesia. Ito po talata ito, hindi po pagkukulay Pedro ito, hindi pagkukulay sa ating Panginoon na itatayo niya ang kanyang iglesia. So, hindi isang katotohanan na dapat natin ng gabi. Ang nagsasalita, ito yung ating Panginoon. Kasi meron akong itatayong iglesia, sabi ng Panginoon. Dito po sa pinasa ating talata. Dito po sa Marcos chapter 1, verse 14. Pagkatapos patayin yung si Juan, yung sinaglatis. Pumunta si Jesus sa Galilea, may pinapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naharap ng panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ngayon ang sisi at panampalataya sa Ebanghelyo. Dito po sa talata ito, sinasabi po sa atin na malapit na ang kaharian ng Diyos. Sa Matthew 16, verse 18, verse 19, yung iglesia, siya rin nagkaharian ng Diyos. So dito sa pangaralan mo ng ating Panginoon, malapit na kanyang maganap o makikita ng ating kaharian. Kaya sabi, nagsisisi mga tao at manampalataya sa mga balita. So, malapit na. Sa Marcos 9, sinabi niya sa kanila, patutuwa ko sinasabi ko sa inyo, may ilan siya nakatayo rito na hindi nakakatingin ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapagalian. So, yung iglesia ng Panginoon, na siya na iglesia ng Diyos.
Magkaiba lang po yung emphasis. Pag sinabing iglesia, galing po sa ecclesia, nag-ibig sabihin, ito yung kapuluan ng lahat ng mga ginawa sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pag sinabi natin kahari ng Diyos, ang ibig sabihin ng Diyos ang nasusunod doon sa kaharian na yun. Ito mo lang iba kung iglesia ng Panginoon. So ito yung nakikita sa panahon ng nasusunod. Meron pong paniniwala, hindi ako sumasanayo, wala po sa Biblia, na sabi nila ang kaharian ng Diyos ay naitatag ng 1940. Hindi ang bakit kayo. Sabi ng Panginoon, nagtatawag sinasabi ko sa inyo, may ilan siya nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatay. So, hindi sila mamamatay. Ang galing dumating sa kaharian ng Diyos. Diba? So, hindi pwedeng 1,900 years later pa naitatag. Hindi naman. Ito yung naitatag sa panahon ng mga apostol. Makakabo sila lang nangamatay, naitatag na ng Panginoon o kanyang kaharian. So, sa chapter 1 to 2, mabasahin po natin yan. Doon natin talaga makikita ang pagkatatag ng iglesia ng Panginoon. Kaya kung sa chapter 2, verse 47, meron na iglesia. Sabi sa atin, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Ito yung iglesia, sabi ng Panginoon, ay tatayo na yan. So sa chapter 2, yung punto po ay Pentecost noong 33. Pwede nyo i-verify yung araw na yun. Actually, araw na linggo yun. Lahat ng Pentecost ay araw na linggo. Kasi hindi kasunod ng sinasabi sa Old Testament, Feast of the Weeks, o 7 consecutive weeks. So yung 7, yung 49th day, Sabado yun. So yung 50th days, linggo. So sa araw na linggo, nagtatag ang iglesia ng ating Panginoon. Anong binubuo ng iglesia niyo? Yung iniligtas ng Panginoon sa mga magitan ng kanyang iglesia. Sila'y nailagagdag sa kanyang iglesia. Binubuo sa Gawa, chapter 11, verse 15. Makikita natin ito'y simula. Na ako'y magsimula magsalita, bumaba sa kailangan ng Espiritu Santo, na kung paano bumaba rin sa aking lungkulan. Sabihin, ito yung pinubuntilya ni Apostle Peter. Sa chapter 2, na bautismo sa Espiritu Santo yung mga apostol. Sa chapter 11, na bautismo sa Espiritu Santo ang sangbay ni Cornelius. Para tayo makita sa mga Hudyo na mga hindi tinanggap na rin ng Diyos sa kanyang kaharian. So, pero una, yung una, may simula. Abi sa Pentecost, sa chapter 2. Yan ang simula ng iglesia na sinasabi natin. Pero hindi na wala. Ang iglesia ng Panginoon, hindi na wala. May umalis. Doon sa mga Kristiyano, may umalis. Doon sa iglesia itinatay ng Panginoon. Dito sa chapter 20. Alam ko na pag-alis ko sa Apostle Paul sa salita, ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang umalis na asuggubat na walang patawad sa kawan. Hindi po ito totoong asuggubat, ito yung figurative. Ang mga Kristiyano, sila po itinatawag bilang mga tupa. At ang mga kaaway ng mga tupa ay mga suggubat. So may mga kaaway kaya na napupunta sa gitna nito. As a verse 30, at dito mula sa inyo, narin kasamahan, ang mga tamang sasalita ng mga bagay na lihis. Siya magtuturo ng maling aral, mga kapatid. May maling aral na may tuturo sa iglesia. Sa 1 Timothy chapter 4, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iyo'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandaran ng Espiritu at sa mga aral na matiwala. Kumisan, masakit, basahin ng Biblia. Ilan yung sinasabi niya? Makaaral na mga Biblia. Ang mandaran ng Espiritu. So, usually, dinatayan nila ibang Kristiyano. Sa isang dati na panahon, so si Pablo sa salita nito, later on,
Sa pamagitan ng pagkukumpare ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na mga buti ay tinatakan na nagbabagang-bagang. Kanilang pinagbabawal ang pag-aasawa at pag-uutos na mayo sa mga napapagkain dinala ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat na mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Dito po, ang may sabi ito siya, pasal po, na kanya sa Espiritu Santo. Ito, araw na ito, na nagbabaw ng pag-aasawa. Pati pag pinag-uutos na mayo sa mga pagkain dinala ng Diyos, hindi alam na siya. Walang pagkain na pinagbabawal ng Diyos. Maliban lang sa dugo dahil hindi naman pagkain sa paningin ng Diyos. Noong simulang payagan ng Diyos sa kumain ng laman ng mga hayop o mga tao, nasabi niya, huwag yung kainin yung laman na may duguan niya. Pag kumakain tayo ng hayop, inaris natin yung dugo. Kainin natin yung laman. Hindi kasama yun. Hindi talaga pagkain. Nagbabawal ang pagkain. At hindi nagbabawal ang pag-aasawa. Hindi maaari pagbawal ang Diyos ng pag-aasawa. Siya nagbigay nun. Hindi pribileyo na ibinigay ng Diyos sa mga tao na eligible ko kasama. Dalaga, babaeng balo, lalaking balo, etc. Yun lang naman ang pwede magkasama. Hindi pinagbabawal ng Diyos. Pero pinagbabawal tayo, hindi ang ng Diyos mo. Pag tayo nag-asawa, dapat ka magpasalamat. Yun ay isang pribileyo. Pag may pagkagalan tayo pagkain, dapat tayo magpasalamat. Kaya diba, mamamatay tayo. So merong pag-aliwas, o may pag-alis, o merong apostasy. Mula sa katotohanan, may lalabas sa katotohanan. May lalabas. Hindi lahat may lalabas. Yung sinasabi ni Apostle Paul. So, pag makikita po natin sa ating pag-aaral, kung ano yung bibili na hindi natin, yan ang magiging bunga. Yung Methuselah sa kanina, yung Judean K-pop, yan ang kanyang binhi. Yan ang halaman. Kasi ito yung binhi na halaman na ito. Makikita din mo itong binhi nito, yun ang tutubo. Walang magic. Pag tinanin mo ito, hindi magkatutubo dyan, hindi mo na Diyos. Kasi sa kanilaro ng Diyos, ang bawat nilala ay may binhi. Binhi ayon sa binhi. Ang tao na labas. Hindi tayo maniwala, ginanap sa isa, hindi totoo yun. Pag ang babae tao yung may asawa, yung anak, tao yun. Pag itinanin mo yung binhi na yan, yun ang lalabas. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Sa kanyang paglalala. Isama ko natin yung kanina, yung 32,000 years old. Yung pag-itinanin mo, ito yung binhi na nakita nila doon sa nakalibig doon sa eyes, nakita nila. Tinanin mo nila yan, at ito ang tumo. Sige, kung ano yung uri ng binhi, yan ang tuto. Yan yung prinsipyo sa kalikasan, di ba? Yan din ang prinsipyo sa kalikasan. Kung ano ang inyong tinanggap na aral, yun ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung tinanggap ko ay ang Biblia, pinangaral ko ang salita ng Diyos, at ang Biblia yung tinanggap, ikaw ay magiging Kristiyano. Kung babasahin mo natin ang banal na sulatan, ang pangalan po ng mga nagat ng Panginoon ay Kristiyano. Basahin mo natin sa Gawa, chapter 11, verses 26, bago po natin basahin yan. Sa Gawa chapter 11, verse 26, ang mapakikita natin, si Pablo at si Barnabas, sila po yung nanatili sa Antioch at kasama na iglesia doon sa Antioch sa loob ng isang taon. Basahin natin ang kawalan talaga. Nang siya'y kanyang matagpuan, inaanap ni Barnabas si Pablo, matatagpuan niya, ay kanyang dinala sa Antioquia at nangyari at sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia. At nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. So, kalagad ng Panginoon ay mga Kristiyano na iba pangalan, mga Kristiyano. Sa unang Pedro, ika-4 na kabanata at tinuturo sa kalabing-anim o kalabing-limang talata, yun ang pangalan sinasabi sa atin.
Ngunit kung magdusa, sino man sa inyo? Bilang mamamatay tao, o magnanakaw, gumagawa ng masama, bilang isang naging mapangimaso. Ngunit kung isang tao ay magdurusa bilang Kristiyano, huwag na kailangan ito, kundi lalatiin niya ang Diyos sa pangalan ito. Ang pangalan na dapat natin tanggalin para lalatiin natin ang Diyos, pangalan Kristiyano. Dapat tatawin niyo kung ano kami, sabi ba Kristiyano na? Tayo ba Kristiyano na? Wala naman ibang pangalan, kundi Kristiyano. Taglayin po natin ang pangalan ng Panginoon. Pinito, Christ. Ang salita Kristiyano, ang salita Christian, dahil sa salita ng Kristiyanos. Ang ibig sabihin, kahit Kristo rin. Talaga din natin Panginoon. So pag ito po ang Biblia, ang salamat natin itinuturo, wala nang iba. Ang magiging buo niya na isang Kristiyano. Nandun po sa Lucas chapter 8 verse 11, ano ba ang binhi ng kaharian? Sabi rito, pero ito talinaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang talinaga na yun po ay the parable of the sower, kanya merong pagsasakan ng gasik ng binhi. May dumako sa patuhanan, sa tabi ng daan, sa mga mayroong winds, at sa mabuting lupa. So, pinapaliwanag ng Panginoon, ano yung binhi na nayasik na yan ang salita ng Diyos. So, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, verse 25, pareho tayo narinig, born again. Alam po ba nyo na pagka na mayroong pinaparang na tao, dalawa pinagalingan. Ang una, yung binhi na galing sa kanya naman. Pagkatapos, yung flow na nasa kanya niya. Kung nagsama yung dalawa, yun yung magiging tao, papagalan. Kasi pagka mayroon yung pinagalan, ang sinasabi, congratulations, kayo ang boy, born to Mr. and Mrs. Hindi mo na Mr. Bakit sa nasabi nila rin? Dahil ikaw tayo sa loob, yung binhi ay galing sa Mr. So, meron din po ang pag-pinanganak tayo muli sa kanan ng Diyos. Meron din binhi. Sabi rito, ipinanganak kayo na kayo muli. Hindi lang binhi na sisira. Kundi na walang kasinaan. Sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailan. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabagong aral ng Diyos. Pare-pareho lang yan. Mula nung una hanggang sa ngayon, pare-pareho wala, hindi nagbabago yan. Ang salita ito ay magandang balita, may pinangalan sa Diyos. So, ano itinalit? Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ipagyan ng ating Panginoon. Pag yun po itinalit, ito itinatanong sa ating kayo, pati ba? At ikay naniwala, doon sa binhi, mabalik pa kung salita ng Diyos. Ano magiging kumano? Ikaw ay magiging isang Kristiyano. Ito po sa Pilipos. Magiging na natin, yung nangaral, walang kaugnayan sa kaligtasan ng inaaral. Basta katotohanan yung ipapangaral ito. Itong sabi ni Pablo, tunay na pinapangaral ni Mas Kristo dahil sa pagkaigit at sa pagkikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa nabuting kalooban. Ang huli is gumagawa dahil sa pag-ibig, palipasin na nalaman na ako'y itinataga sa magtatanggol ng Ebanghelyo. Ngunit pinapangalan ko na si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa katapatan, nanangarin, ay kagsagan, ang hirap, ang aking mga talagala. Ano lang, kahit sa lumang paraan, mag-isang pagpupunta sa katotohanan, ay pinapalay si Kristo at sa ganito nagagalang ako o ako'y patuloy yung magagalang. In other words, basta ipinangalan mo si Kristo at ang kanyang salita, malimita siya na maniniwala. Hindi na nangaral, walang kaugnayan sa salita. Ang trabaho lang ng manangaral, sila manangaral. Yung tao, ang tatanggap ng binig, at kung hindi tumubo sa isusunod, kasi maliligtas. Ang nagliligtas ay ang salita ng Diyos. So, naprende, ganun sa kabalata. Ano nga ba si Pablo? Ano ba si Apollo? Sabi si Pablo, mga naitod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa pinagdaan ng Panginoon
sa bawat isa. Ako nagtanim, siya po siya nagtinig, ngunit yung Diyos nagpalago. Kaya wala ano pa na nagtatanim, wala nagtitig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, nagtatanim at nagdilig ng isa, at ang bawat isa ay tatanggap na kanyang lupa ayon sa kanyang paggawa. Ano yung ibig sabihin ng Diyos na nagpapalago? Siya nililigtas. So yung maaral, ang trabaho lang niya, yung paaral ng Ebanghelyo. Ang trabaho na nakikinig. Pakinggan niya, tignan niya kung totoo yung sinasabi. Pag siya'y naniwala sa bulog, nililigtas ka ng Diyos. So dito natin makikita yung proseso na tinatawag natin kaligtasan. Ito po kasaysayan ng iglesia ng ating Panginoon. Noong 33 AD, tinatag niya kanyang iglesia. I will build my church. Ganyan yun sa ating Panginoon. Hindi naman iglesia yan. Ang totoo po kami, wala kang iglesia. Hindi namin pag-aaral iglesia, hindi pag-aaral ng Panginoon. Nagkaroon po yung sinasabing departure ng 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Ito'y pinanakit kinagis sa nating pananampalataya. Hindi po natin mababasa ito sa Biblia. Ako po'y dating kahanin dito for 19 years. Ako po'y kahanin niya. Pero nagbasa ko ng Biblia. Kaya nung nangarap ko sa akin si Brother Garza, si Brother Luti, nasa ako niya, Larissa. Nakinig naman kami. Sabi namin, pero ako hindi ko ako. Nag-aaral pa ako sa isang eskwela ng Katoliko. Pero, tinignan ko sinasabi nila. Nakita ko totoo. So, iglesia ng Panginoon, hindi naman ganyan. Nagpatuloy sa panahon. Pero hindi sila marami. Nakabilang sila. Hindi sila makapanghaingan sa lingkungan ng mga tao. Kaya hindi nakikala sa kasaysayan. Pero hindi nagpatuloy. Ano nangyari po? Ang hindi po natin naiintindihan, bakit meron po ba? Dahil ang 10:56:18, 10:54:18, nag-iwala yan, nagkaroon division sa loob ng Catholic Church. Yung mga nagsasalita ng Grego, na kailangan headquarters ay nasa Constantinople, ang tawag nila ay Greek Orthodox Church. Ayaw nila ng Greek Orthodox Church. Pero hindi mga Grego, at dahil nagsalita ang tawag ng Popoy na isulat sa Grego, naiintindihan nila kung ano ito. Kasi pag nagbabaw Kristo sila, naglulubog sila. Yung kailan mga pare, nag-aasawa. Wala silang revolto, kundi lalawan na. Pero sila ng pagka-controversy kung ano, gagawin nila. Lagay na revolto, awan na rama. Sa Greek Orthodox, wala sa revolto, nanawan lang. So nag-iwalay sila, yung headquarters ng Roman Catholic sa Rome. Ang salita ay Latin, ang salita ay Grego, ay nag-iwalay sila. Hindi lang ako kayo, mamatid. Dumating si Martin Luther, yung tinatawag na Protestant, yun. Noong 1520, nagkaroon ng Reformation. Ano yun? Si Martin Luther, siya po isang Roman Catholic, pain. Ang sabi ng tatay niya kay Martin Luther, dahil nakakita niyang bahay si Martin Luther, dahil huwag ka na maging pare, mag-adopti ka na lang. Pero nagpursige si Martin Luther, nakarating siya sa Vatican. At meron siya nakita doon, pinaniniwala. Pagpalita siya sa Germany, sa Gutenberg, Germany. Nagalit siya doon ng kanyang, ayaw niyang, ito ka niya maabakang, ito ka naniniwala. So, hindi nagsimula po yan, yung tinatawag na Reformation. So, yung Luther, nagsimula ng 1520. Tapos, meron pang iba, yung Episcopal, Church of England. Yung Church of England, si RLA, wala siyang heir na lalaki. Yung asawa niya, si Catherine of Spain, hindi siya nalalak na lalaki. So, meron siya nagkaroon ng relasyon sa isang babae. Nakapangalan si Anne Boleyn at nagkaroon siya ng lalaki na. So, gusto niya i-divorce si Catherine at sabi niya sa Pope, i-divorce siya si Catherine, sabi niya, ayaw ko kayo. Umiwali sila. At nagtatag na kailang sa kailang iglesia, yung Episcopal, Church of England. Tapos wala sa Switzerland, si John Calvin. Tapos
the decision of seven Baptist Church. That's fine. Yung mga yan, galing mo sa Church of England, yung Methodist. John Wesley, ito kapatid niya. Kaya mo silang Methodist. Dahil meron silang paraan na pamumuhay kaya meron isang tao. At marami pang iba. Doon yung tinatanong kayo formation, nagkaroon po ng pag-uusap sa mga Germans. Yung po mga German, kahit sa kasaysayan, noong unang panahon, hindi sila bansa. Sila yung manubuo ng iba't ibang principalities. Kaya nauuna yung mga prinsipe. So nagkaroon po sila ng conference sa mga prinsipe ng mga German. Nahati sila. Sabi ng Roman Catholic Church, kailangan natin this fellowship to Luther. Sabi ng ibang mga German princes, ayaw namin, we protest. Doon ang galing ng protestant. Dahil yung mga German princes, na ayaw nila ng i-spirit si Martin Luther, we protest. Yun ang pinagalingan ng protestant. So yun ang pinagalingan po ng iba't ibang mga grupo na yan. Hindi ginawa ng mga tao, hindi ng Diyos. Ito ang ginawa ng Panginoon. I will build my church. So pagdating ng araw, ito po yung mga Europeans, tatahan po na. Yung po mga Europeans, pumunta sila sa Amerika. Dahil sa maraming dahilan, meron religious persecution, meron economic persecution. Yung iba, pumunta sila sa Amerika. May isang bagong lumayo. Doon, malaya sila na mag-aaral sa gusto ng pag-aaral. So may mga tao doon na pinag-aralan nila, may mga Lutheran, Baptist, etc. Nakarating sa Amerika, may kasi ng Biblia, nakita nilang muli yung katotohanan. Isa sa lukuyan po, 35,000 may pagluto nila. So nakabalik sila sa katotohanan. Nakita nila yung totoo. So galing sila dito, pumunta sila, bumalik sila doon sa tama. Tinawag nila muli yung sarili nila, ng Kristiyan. Dahil yung mapapasa natin sa Biblia. Pinatawag ng restoration movement. Ito yung makikita natin sinasabi ng banal na sulatan. Kung nga tayo may magiging kapagsabi ng sarili, kung natin na natin magpaisipan, kailangan tayo alapin natin yung iglesia tinatag ng Panginoon. Yun ang itinatag niya, yun ang tinatag niya. Pagdating po lang araw, sana wag mangyari sa akin. Ano? Sa Matthew chapter 7, may mga tao kapat na gano'n siguro paniniwala nila. Naharap sa Panginoon. Masaya na. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kanila na lang. Tuloy, lumagat na tulong, wala kang manasa namin. Sa araw ngayon, ay marami magsasabi sa akin, Panginoon. Hindi mo nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng matrimonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming mga pamilya. Kung magkari na sasabihin ko sa kanila, hindi mo kaya kilala, kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo pag gumagawa ng isang hindi sila kilala. Sino kilala ng Panginoon? Siyempre, yung nasa kanyang iglesia, hindi na tao, di ba? Yun ang kanyang kilala. Dito, hindi na kilala yan. Kasi Pablo, tatalagin mo siya. Dalawa pa ibang hindi mo alam yan. So, wala naman tayong mababasa gano'n sa Kristiyan. Ang mababasa lang po lang, dahil hindi nata na nating Panginoon, yung makikita natin. Pag nagpapatuloy po yan, meron rin kumarami sa totohanan dahil lumani sila sa Biblia. Pero kung mananatili tayo sa Biblia, mananatili po tayo sa Iglesia itinatag ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano yung bigay? Ang salita ng Diyos. Iyon ay pinaserve ng Diyos. Pinasalita. Ito po, Biblia nito. Sa maraming pagkakataon, maraming effort, kasunugin na ito para umasahin ng tao. Di ba tayo nagtatanong gawin, pero pang Biblia? Yung pinakaunang nagsali ng Biblia sa English language, John Wycliffe, pinatay siya. Sinunog niya, nilalahat yung Biblia na kanyang pinalitaan. Pero meron tayo Biblia. So palagay natin, sino may gawa ng Diyos. Bakit? Masahin mo natin. Ngayon, nilinis na ninyo ang mga kaluluwa
sa pamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan. Kaya kayo yung mga tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigin kayo sa isa't isa ng buong alam kung nasa talisin ng puso. Ipinanganak na kayo muli, hindi ng bilin na sisira, kundi na walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatili sa salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay kaya ng damo. Ang lahat ng kalatian nito ay kaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nilalangkap. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpangailanman. Ang salita nito ay napakagandang balita na ipinangaral sa inyo. Ilang taon na salita ng Diyos? Ilang taon na ang Ebanghelyo ng Panginoon? May mugil ko lang, 2,000 taon na. Pero pag ito'y pinangaral pa rin ngayon, at wala tayong hindi-ibahin, anong tutulong? Kristyano, ang iglesia ng ating Panginoon. Katulad ng Bentosalem na Judean Day Farm, yun po makikita. So, ang Diyos, ang Diyos sa Ebanghelyo, galing ito sa Diyos. Pag ipinangaral ang Ebanghelyo ng isang tao, at siya'y sumunod, siyempre, sumunod siya. Ano ang milita? Siya'y niligtas ng Diyos. Pag ang Ebanghelyo ang ipinangaral, hindi natin mabawasan, yun lang sa salita ng Diyos, wala tayong alisin. Pag ang tao pinangaral sa kanyang Ebanghelyo, at siya'y sumunod, siya'y niligtas ng Diyos. Kasi yun ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas ng bawat sumasampalataya. Hindi yung aral ng mga tao. Dito sa Mateo chapter 15, pag-aral ng mga tao natin sinunod, hindi tayo tatanggapin. Sa Matthew 15 verse 9, ito ang ating babasahin. At walang kamuluhan na pagsama nila sa atin, kaya tinuturo nila ng mga aral at mga alitutunin ng mga tao. Kasi magsarin, ang mga aral ng mga tao. Pero kung aral ng Diyos sa Ebanghelyo, may liligtas sa tayo. Walang duda yun. Bakit tayo pumunta sa biging? Ang salita na ito sa biging. Kaya kahit kailan natin ipapangaral ang Ebanghelyo, isa pa rin ang ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay liligtas ng Diyos. So, kaya tayo kung mga tao, ayaw naman po natin magpahaman. Kaya nga kung araw-araw, makakain tayo. Hindi natin pinawawain na natin sa sarili. Pag may sakit, papatulog tayo. Bakit? Siyempre, meron tayong pagpapahal sa ating sarili. Lalo na po sa walang hanggan. Ano ang pupuntahan natin sa walang hanggan? Yung mas mahalaga yun. May ikatawa nito, umamatay natin. Pero yung ating espiritu, ang ating kaluluwa, hindi namamatay yun. Aharap yun sa Diyos, sa araw ng pamumuno. Ano ang gusto natin makita? Isang Diyos na tatagapin tayo. Ay, welcome sa kahayag. O isang Diyos na galing sa atin. Dahil hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. Bakit po natin tulong-tuloy ito? Para saan? Para makita natin na kailangan natin ng Ebanghelyo o puting balita para po tayo maligtas. Kinalasin tayo ng pagdating ng araw. Yun ang ayaw natin mangyari. Yun ang ayaw mangyari sa ating sarili. Ayaw kayong mangyari sa inyo. Kaya tinutulong natin ang katotohanan ng Diyos. Kung tayo may sakit, sabi ng doktor, may cancer ka na. Ayaw na mong dalalang mabubuhan. Dalawang kaisipan mo. Nagagawin mo yung katotohanan at gawin nyo na lang. O kaya, denial. Gusto ko niya. Ano mangyayari sa'yo? Kung denial ka na may sakit ka, mamamantay ka. Pero kung hindi ka, walang paraan, maaari mabuhay ka. So, gano'n din po sa atin. Ano ang gusto natin? Tayo maliligtas, makasama natin ng Diyos, magpakilaman sa langit. Dito po sa langit, sa lupa, kaya lungkot. Isang masaya, pero malungkot eh. May namamatay, may nasasaktan, may nakakasakit, etc. Pero pagdating po natin sa langit,
Yung mga bagay ngayon, wala na. Hindi na natin mararanasan niya. Yung sa Apocalypse chapter 3 verse 4, at papahigit niya mga pruwa sa ilang mga mata. So wala na malulog. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalaw natin. Malungkutan. O ng mag-punishment o ng kirutman. Sapagkat ang magulang bagay ay lumibos na. Paano naman kung tayo nasa kanila? Ano ang ating kaitan na ito? Dito po sa Marcos, hindi po tayo nananakot sila. Sabi lang po natin ang totoo. Ano mo? Dito sa Marcos, chapter 9, hindi po nagkaroon pa rin. Kung napunta tayo sa kabila, ito po ang mangyayari sa atin. Masahin ko na. Napunod ulit-ulit ito po. Isa na po masahin natin isa. Kung ang kamay mo, ito po sa Mark chapter 9 verse 43. Kung kamay mo ay nakapagpag-isip sa'yo, ulit mo ito, mas mabuti pa sa'yo pumasok sa buhay ng bandako kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mo kapatayin. Kung ang paamoy makapagpag-isip sa'yo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa'yo pumasok sa buhay ng ilay kaysa may dalawang pangakaan na may tatakong sa impyerno na kung saan kayo na mauod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi mapapatayin. Kung paano sa'yo natin ang lalaman po na ito ng impyerno, hindi maganda. Kung nandun mo sa impyerno, hindi ka mamamatay, labas-pasok sa iuod, hindi kayo nasa gitna ng apoy, pwede ka mamamatay. Sabi na natin Panginoon, doon ay magmay pangarali at pagtatagis na mangin o pagtagis, pangarali sa Panginoon. Yung sobrang sakit na inaabot ka mo sa sakit mo, dahil sa sobrang sakit. So yun po ang pupuntahan natin. So tayo, hindi tayo pipilit sa Diyos. Pwede pipilit tayo ng pagkakataon sa pamagitan ng pwede ipag-ibig. Bilang mo lang, bilang pa mo eh. Ito lang po ang sinasabi ng Panginoong Sulatan. Kinakailangan tayo makinig. Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi ko po hindi kahit na maniwala sa akin. Maniwala ko sa salita ng Diyos. Sa Romans chapter 10, verse 7, sinasabi sa atin, ang pananampalataya na galing sa pakikinig at sa palilig ng salita ni Kristo. Hindi sa salita ng tao. Kinakailangan po tayong sumampalataya. Sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at ang bautismuhan ay maliligtas. Natapat ay di sumasampalataya ay parusahan. Ako po, nakita mo yung picture. May nakita ko picture. Pero ako'y bininigan. Sabi ko sa nanay ko, ano yan? Nung bininigan ako, pero sa Biblia, kailangan sa sumasampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pangatlo po, kailangan tayo magsisig na sa ating mga pagkakasabi. Sabi ng Apostle Peter, magsisi kayo at ang bawat isa sa magpapautismo sa pangalan ng Yesu Cristo sa ikipagpapatawad ng inyong kasalanan. At kailangan tayong ipakayag sa ating bibig ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kailangan tayong mabautismo para sa ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ano mangyari daw? Tayo po ay papasok sa kaligtasan. Ngayon, makikita natin, bawat araw, ang ating buhay ay nasa panganib. Totoo yun. Pwede ka mamatay sa sakit. Pwede ka mamatay sa aksidente, kung na nangyari. Pwede ka sasakit ng tao. Pwede ka patay ng sino ba? Kahit kailan, pwede mangyari sa ating. Hindi po natin hawak sa ating kamay ang buhay natin. Dito sa James chapter 4, sasayin po natin. James chapter 4, verse 14. Sinasabi sa Tiano, anong yung buhay ngayon? Sasayin natin. Sasayin. Kaya ba, hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kaya isang sigaw na sa madaling panahon ay lumilitaw
at pagkatapos ay nagnanakaw. Kung pupunta ako sa sementeryo, nararamdaman ko yun. Sabi ko, once upon a time, tao ito, nabuhay. Pero ngayon, kasaysayan na lang siya. Nandun lang sa lapita, ang impormasyon, may nasa pinanganak, ako kaya sa naman. Lahat tayo, pupunta doon, tayo mamamatay. Dahil sabi nga ni Pablo, ano yung sasabi, hindi natin alam ang ating buhay ngayon. Kaya kinakailangan tayo naghahanda sa araw-araw upang tanggapin natin yung ibinibigay sa atin ng Panginoon ng kaligtasan. Hindi natin pinapansin yan. Kahit kung ako yung walang man, hindi ko rin pinapansin yan. Pero nung nabasa ko ang pagkasulatan, tapos sa lahat ng isipan, mahalaga ito ng pag-aralan. Sa pangalawa ko ito, ikahalim na kabanata, sa ikalawang unang ikalawa, yan ang gumagawa kami kasama niya. Nananawagan din kami sa inyo na huwag inyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang panguluhan. Sapagkat sinasama niya sa panunang-nais, ay pinag-imbita at sunod kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng nais-nais, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailangan po natin pag-isipan. So, sa ating buhay, hindi lang tayo nabubuhay para umahin. Sabi ng Panginoon, ng konsensya ng Diablo, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang Diablo, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Dalawang buhay po natin. Ang ating physical na buhay na namamatay. Ang ating spiritual na buhay na hindi mamamatay. Yun ang haharap sa Diyos pagdating sa araw. Yun ang nililigtas natin sa pamagitan ng magandang balita na ating Panginoon. Kung kasama tayo doon sa mga maliligtas sa Ebanghelyo, kilala tayo ng Panginoon. Kung hindi, binabalukot ng mga kapatid, hindi tayo kilala ng Panginoon. So, hindi tayo. Yung mas masigla at masaya, tatakpin tayo ng Panginoon. O yung galit ng Panginoon. Isang kinakailangan ng bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos ng buhay. Dalawa naraman yan. Pag sumusunod sa Kanya, nakatama siya. Pag hindi tayo sumusunod, siya galit. So yun po ating mensahe po sa umaga ito. Hindi po namin kayo, wala po na pinupersang takay kanino. Kundi nyo po isang pagpapayag ng isang pagkakataon. Nabigyan natin ng atensyon at pagpapansin sa kaligtasan ng ating mga Diyos. Walang mawawala sa atin. Kung tatagpin natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kakikinig. Ulit ko po sa Sabado po, meron kasamitin sa kabantuan. Meron kayo panahon. Pumunta po tayo. Isa po sa magiging kaya pagsalita. Meron pa tatong iba. At dito rin ang papahalan sa salita mo ng katotohanan. Galing po sa Diyos. Maraming salamat. Gawin natin ulit yung natin ng pagkakataon.